Bombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy tayo sa Bombo Network News. Uy, nakakaranas ho ba kayo ng medyo mahirap mag-send ng message o kaya mahirap makatawag? So, eto, ipapaliwanag ho sa atin ng eksperto sa linya po na yan. Kapili natin sa ating linya ng komunikasyon ang Digital Pinoy's campaigner, si Ginong Ronald Gustilo. Magandang araw ho ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines at si Bombo Dennis Hamito po ito. With me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Ano ho ba talaga itong masalimuot na issue ng cyber attack na sinasabing nakatakdang gawin ng ilang mga grupo ngayong araw at paano ho ito may papaliwanag ng simple sa ating mga kababayan, Ginong Gustilo? Bombo Dennis, yung yung DDoS at attacks naman na pinaghahandaan ng ating gobyerno at ng pribadong sektor na sa madaling paliwanag, ito ay isang klase ng cyber attack na kung saan ang layunin ay pabagalin o mag-create ng artificial na traffic doon sa mga website at iba pang online na serbisyo at sistema ng mga gobyerno at ng iba't iba pang entidad. Basically, ang layunin nito ay i-paralyze yung website o hindi kayo yung mga system na atakihin nila. I see. Oo. Bakit nga ba November 5 ang naging target ho nila? Hindi ba pwedeng sa ibang panahon na lang? Dahil ngayon kakatapos lamang ho ng bagyo at kailangan talaga yung pag-communicate doon sa mga kaanak natin, mga kasamahan natin, mga kakilala natin. May significance ho ba itong araw na November 5 kung bakit ho ginagawa yung mga ganyang pag-atake sa ganitong petsa? May prior attacks na ho ba na nangyari din the past days, Ginong Gustilo? Isang kailangan tignan natin kung bakit may historical significance kasi yung November 5. Yung November 5, ito ay inakong araw ng mga tinatawag nating mga hacktivist upang iparamdam yung kanilang forma ng protesta, no? Pero syempre, may mga DDoS attacks talaga na nangyayari from time to time. At karamihan dito hindi announced. Ang kaibahan lang for this date, yung November 5, dahil nga kumbaga ito ay isang global day of action usually na nangyari na for the previous years at merong na-monitor na usap-usapan, may mga nag-gather na reports na posibleng mangyari ito ulit, ay pinaghandaan ito ng gobyerno. Pero nevertheless, yung DDoS attacks ay nangyayari pailan-ilan sa ilang takdang panahon. So, yung ating mga na-experience ngayon na na-experience recently na mga pagbagal di umano, ay konektado ba dito? Posibleng hindi naman po. Posibleng nagkaroon lang po talaga ng problema ho sa inyong mga network. Kaya halimbawa, yung isang telco, nag-announce kanina na meron silang technical problem. Hindi naman ito dahil may DDoS attack sa kanila, kundi dahil meron silang technical issue. So, yung isang sign po kasi ng DDoS attack, bagamat kasama po yung pagbagal ho ng sistema, ang layunin ho talaga nito ay i-paralyze ho yung sistema. Ang mangyayari ho, kapag pumasok ho kayo sa isang website, hindi niyo ho ito ma-access. Lagi ho itong naka-down. Kasi nga, meron hong artificial na traffic. Sabi po nila, Ginoong Gustilo, kaya po nila ito ginagawa ay bilang protesta daw. Pero ano pong masasabi niyo po dito? Dahil may mga serbisyong naantala din po para sa sarili po lamang nila na agenda. Tayo naman po, ginagalang po natin yung karapatan po ng bawat isa na makapagpahayag po ng kanilang opinion at syempre yung maisa-praktika po yung kanilang pamamaraan ng protesta. Pero gayon pa man, tayo po ay nananawagan na sana po ay gawin din po nating constructive. Yun hong ating pagpoprotesta at iwasan ho nating targetin yun hong mga bagay na mas makakaperwisyo pa ho sa ating mga kababayan, lalo't lalo. Ayan nga po, nabanggit ninyo, marami pong mga kababayan natin ang umaasa ho ngayon sa very essential na serbisyo ng ating gobyerno, yun hong komunikasyon, importante hong nandyan ho yan lagi, yun hong ating hong mga healthcare providers, importante hong accessible ho sila, yung hong ating mga bangko, dapat accessible sila at all times, no? So,
panawagan ho natin, gawin ho natin ng responsable yung ating hong pagpoprotesta. Nang sa ganun, hindi naman po yung publiko na sinasabi nga ho natin na pinaglalaban natin, ang siya rin ho mismong Alright. Bilang tugan po dito, Ginoong Costilo, may maimumungkahi po ba kayong ibang paraan kung sakali pong makaranas ng cyber attack sa mga sites at applications na ginagamit po ng ating mga kababayan? po mga kababayan, no, kung inyo pong papansin na ang inyong mga halimbawa, mga pinupuntahan nyo mga website ay hindi ho naglo-load ng maayos o di ho kaya ay hindi kayo makapasok, unang subukan ho natin, i-refresh ho natin yung page. Kung hindi pa rin ho talaga ito gumana, ay ipagpaliban ho natin saglit. Yun hong ating transaksyon at antayin po siguro ang kahit ho siguro mga 30 minutes to 1 hour para ho mabigyan lang din ho ng sapat na panahon para makatugon yung mga responders ho ng mga site na inyong pupuntahan. And at the same time po, gumamit din ho tayo ng ibang forma ho ng komunikasyon. Kung meron ho tayong mensahe na naisong iparating, marami naman po tayong mga messaging apps, mga iba't ibang messaging platforms na pwede hong gamitin. No? So, lagi hong may alternative, pero ang pinakamahalaga ho dito, huwag ho tayong magpanik. Ang DDoS attack naman po ay yung sistema po yung mismong inaatake niyan. So, kailangan lang din ho maging mapagpasensya ho tayo dahil eventually ho ay nare-resolve din naman ito once na nakatugon na ho yung mga first responders ho ng mga nagmamayari ng mga systems na inaatake. I see. Okay. Ginoong Gustilo, panghuli na lamang, ito ho ba kasi dito ngayon pa lang may mga natatanggap na ho tayo mga katanungan mula ho sa ating mga taga-subaybay. Ang pag-atake ho ba na ito? Uy, kailangan ba namin magpalit ng password? Kailangan ba namin magpalit ng PIN code sa aming mga online accounts? Ano ho ba ang dapat talagang gawin dito, Ginoong Gustilo, para sa simpleng magagawa ng ating mga kababayan ngayong ganitong sitwasyon? May mga pag-atake sa cyberspace, Ginoong Gustilo. Pinakamaganda po ay palagpasin lang po muna natin yung mga araw. Hindi naman, yung DDoS attack nga po, hindi naman po ito na-atake yung mga ating mga accounts, no? Yung mismong system ho, yung kumbaga, nais ho nilang pilayin mismo yung sistema, no? So, pero syempre, kailangan din po maging maingat tayo na bagamat yung DDoS attack ho yung isang binabantayan, pwede rin ho kasi meron ho talagang makisabay at mag-attempt ho na maghanap ng vulnerabilities at i-hack ho yung mga sistema, no? So, pinakamaganda ho, maging mas maingat ho tayo. Kung maaari, wala ho muna tayong gagawin na drastic changes dun ho sa ating mga account. Pero syempre, kung tayo po ay hindi makampante, ano na lang ho, pwede naman ho natin itong gamitin once na maobserbahan ho natin na working as usual naman na po yung mga site na ating home. Ayun. With that, maraming salamat po, Ginoong Gustilo, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines ngayong umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Ronald Gustilo, Digital Pinoy's campaigner, kaugnay ho nitong cyber attacks na sabi, nakaschedule daw ng ilang grupo ngayong araw. So, ingat-ingat na lang ho tayo doon sa mga transactions na ating pinapasok, mga kabombo. See to it na mga legitimate yung mga sites. And of course, yung mga kaukulang mga pag-iingat para ho sa PIN code, hindi natin i-click yung mga unknown links na atin hong natatanggap.